lamang daw naninindihan sa pamilya Francisco ang kasambahay na tatawagin natin sa pangalang Clara. Pag naman kasi mabait naman siya, parang tahimik lang talaga. Pag kinakausap mo siya, hindi siya nakatingin siya, nakaganyan lang siya lagi. Pagod lang din kami sa dito, hindi pa namin alam talaga yung buong ano niya. Mabait na bata yan. Ano siya, matulungin, sabi gusto niyo na ama, pag tutulungan ko kayo. Wala naman daw kakaiba sa pag-uugali ng dalagita. Iniba na lang sa mga di pangkaraniwang naririnig at nakikita umano nito sa bahay ng mga amo. Nung hindi pa siya inatake, may nakikita daw siya, may narinig pa nga daw siyang kumakanta sa may hagdanan, sabi niya. Tapos may sabi pa niya, may lalaki daw. Diyan sa labas ng CR namin, may lalaki daw nakaitim. Magsi 6 years na kami dito. Marami din kami napapansin yung mga naririnig, nag-o-open ng door. Lalo na ako, palagi ko na experience yun. Pag nagbibihis ako, nagbubukas yung door, mga 3 times, 4 times, sinasara ulit. Yun. May naglalakad palagi, may kumakanta, may nagsisik-sik. Nakaisa pa niya ako, ate, totoo ba talagang may nagpaparamdam dito? Sabi ko, lahat naman ang bahay meron, kahit saan ka pupunta meron. Nag-text pa nga raw si Clara sa ina, ilang oras bago ito sapian. Bago pa lang, bago nangyari, nag-text na siya sa akin, ma. Hindi ko kaya to, nababaliw ako dito. Magbihis ka na, magising na tayo. 6 na, magbihis na tayo. Nagbibihis sila ate. Ayoko te, takot ako sa simbahan. Pagsisimba ako, wala kasi akong kasama eh, sabi niya ganun. Sabi niya ayoko, natatakot ako. Ba't ka natatakot simbahan yun, sabi niya ganun. Makalipas ang 6 na oras, June 12, 11 o'clock yun. Mabel, sabi mo, pupunta tayo sa Sunday sa dentist. Sabi mo, sumasakit na yung ngipin mo. Iba yung parang namumula na parang yung galit na galit. Yung mata niya parang ma-eyebag na, tapos parang nagla-light green yung mata. sa takot at pagmamadaling makalabas, hindi na nakuhang gisingin ng magkapatid ang kaibigan na si Vivian. Pagtingin ko sa mata niya, parang kulay green na namumula na hindi mo malaman. Tapos para siyang nakatingin sa taas na may sinasabi siya na hindi ko alam kung parang nag-uurasyon ba o ano. Basta hindi mo siya Tapos iba yung boses, hindi yung boses niya. Takbuhan na kami, yung katulong namin, sumusunod naman sa amin, naglalakad lang. Nadapa yung dalawa, yung kaibigan ko at saka yung kapatid ko. Nagkasugat-sugat talaga sila sa likod, sa tuhod, ang dami talaga. Tumatakbo kami
kami, parang ang bilis lang maglakad. Pagtingin mo, nandun na kagad sa likod mo. Kaya kami nadapa eh. Sabi, sigaw ng boses lalaki. Pumasok na kayo, ganyan. Dali, Tatlong punta kayo. ganaw. Galit na galit siya. Tingin nyo! Uwi na kayo! Buti na lang, may tatlong tao ata sa kanto. Naglalaro ng chess. Yun nahinga namin ng tulong. Naharangan yung katulong namin. Yun, nagising na yung buong kapitbahay namin. Gising na. Buti na tulungan kami. Ito talagang masaya yung ganun. Na hindi siya tuloy ng diretso, hindi yung matadali yung tulinga sa taas. Saka nag-green eye. Dahil lapit ko, hindi ko na magawa dahil nagtayuan na nga, nag-ano. Pero siya, nahawakan ko sa ulo. Panamantala ko yung nakaupo siya sa bangketa, nahawakan ko. Pero hindi kaya, malakas pa siya. Malala ng mga kapitbahay sa barangay si Clara. Wala kang problema sa amo mo. Baka naman meron kang ayaw na ginawa nila kaya nagwawala ka. O abutin mo muna kung ikaw yun. Para makakatulong sa'yo. Para tingnan ang nanay mo. Aswang! Dali, picture. Ano layo? Ato ba layo ba? Mamaya yung cross ng Rosario nalaglag. Mata ko eh. Mga wala pa isang minuto, nalaglag na yung cross. Sabi mo ah! Habang ginagano niya yung Rosario sa kanya. Hawak na lang niya yung beads ng Rosario. Ay. Paglapit namin yung iyaanan ko yung cross, nagwawala na siya. Nagwawala na. Nagwawala na siya. Ay, hindi na kami kilala. Nang hindi na mapigilan ng mga tao ang pagwawala ni Clara, nagpasya silang dalhin na raw ito sa manggagamot. Ayon kay Marilyn, isa raw ito sa pinakamalalang kaso ng pagsapi na nakita niya. Papatayin ko kayo! Umalis ka na sa tabi ko! Lumayas ka doon! Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo! Umalis ka na sa tabi ko! Papatayin ko kayo! Layas! 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 Lumayas ka dito! Hindi ko na kailangan! Lumayas ka dito! Grabe to sabi ko, matindi to. Matindi sumasapi dito. Iniisip ko rin yung mga time na yun, kung anong klaseng espiritu ang dumadapo dito. Pinabayaan ko lang, ang bangis. Sabi ko na tingnan! Nagmumura. Ang tapang, di ba? Biro mo nakatali na siya, ha? Kumakalas pa siya. May mga mahawak sa kanya, ang dami. Tulungan niyo ako! Ayaw niyo umalis sa katawan ko! Tulungan niyo ako! Ayaw niyo umalis sa katawan ko! Hindi ko kaya! Tulungan ako! Subukang alamin ni Marilyn kung ano o sino ang sumasapi kay Clara. Sabi ko, ano ka ba? Anong klase kang nilalang? Sabi niya, hindi mo ba alam sino ako? Demonyo, mga demonyo. Sabi niya gano'n. Gusto ko dito sa mainit. Mainit na ako. May paganon-ganon pa siya. Ilan kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Ngunit may isa pa raw nagpakilala sa kanila. May sumasabi sa kanya, iba-iba. May babae, may lalaki. Yung lalaki yung demonyo, yung bad spirit. Pero yung babae, yun yung sabihin natin espiritu yun. Na siguro yung ng dasal, hindi nakapadasal. Anong pangalan mo? Christine. Christine, ang pangalan ko. So, binanggit niya yun. Christina, ganun. Pero hindi naman yun ang pangalan niya, di ba?
Nasabi, nakasabi sa kanya yun. Pinainom ko siya. Pinatsara ko, dinasalan ko yung holy water. Tapos di ko pa rin pinigilan. Pinainom ko pa rin siya ng ganyang karami. Tapos sabi ko, tapos nagsalta na naman siya. Ate, tulungan niyo ako, kukunin niya ako eh. Talagang siya umahal sa katawan ko eh. Andito pa rin siya. Kaya mo yan. Magdasal tayo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa para na sa unang ano sa ngayon at magpakailan naman.